Maraming tao ang humihiga sa gabi na pagod ang katawan, pero gising ang pakiramdam pagising. Hindi dahil kulang ang oras ng tulog, kundi dahil may ginagawa bago matulog na unting sinisira ang pahinga ng katawan. Ang mas delikado, kadalasan ay akala natin tama ang ginagawa natin. Sa paglipas ng panahon, napapansin ng marami na mas mababaw na ang tulog, mas madalas magising sa gabi, at mas mabagal bumangon sa umaga. Madalas sinisisi ang edad, pero sa maraming kaso, hindi edad ang ugat ng problema. Ito ay mga simpleng gawi bago matulog na ginagawa gabi-gabi nang hindi namamalayan ang epekto. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang 4 na maling ginagawa bago matulog na tahimik na nakakasira sa kalusugan. Hindi ito pananakot at hindi rin ito komplikado. Ito ay mga bagay na kaya mong baguhin agad kapag nalaman mo kung paano sila nakakaapekto sa katawan. Unahin natin ang unang mali, at ito ay madalas ikinagugulat ng marami dahil pakiramdam nila ito ay tama at responsable. Ang unang mali ay ang pag-inom ng sobrang dami ng tubig o anumang inumin bago humiga. Maraming tao ang sanay uminom ng isang buong baso ng tubig bago matulog dahil iniisip nila na makakatulong ito sa katawan at kalusugan. May ilan pa na umiinom ng tsaa, gatas o mainit na inumin sa mismong oras ng paghiga. Ang problema ay hindi ang tubig. Ang problema ay ang oras. Kapag uminom ka ng marami bago matulog, pinipilit mong magtrabaho ang pantog sa oras na dapat nagpapahinga ang buong katawan. Kahit hindi mo ito mapansin, magigising ka sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Kapag paulit-ulit napuputol ang tulog, hindi na nakakapasok ang katawan sa malalim na yugto ng pahinga. Ito ang oras kung saan inaayos ng katawan ang muscles, utak at immune system. Kapag napuputol ito gabi-gabi, nag-iipon ng pagod ang katawan kahit pakiramdam mo ay sapat ang oras ng tulog mo. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, nasasanay ang katawan na magising sa gabi. Kahit kaunti lang ang laman ng pantog, nagigising ka pa rin. Kaya maraming tao ang nagsasabi na mababaw na ang tulog nila at madaling magising kahit sa maliit na tunog. Ang mas maayos na gawin ay ilipat ang pag-inom ng mas maraming tubig sa umaga at tanghali. Sa gabi, bawasan na. Kung iinom man bago matulog, konting lagok lang, hindi isang baso. Sa ganitong paraan, napapahinga ang pantog at mas nagiging tuloy-tuloy ang tulog. Punta naman tayo sa ikalawang mali, at ito ay hindi pisikal kundi mental. Ang ikalawang mali ay ang pagdadala ng problema sa kama. Maraming tao ang humihiga na may iniisip, problema sa pamilya, pera, kalusugan o mga nangyari noon. Kapag tahimik na ang paligid at patay na ang ilaw, doon lalong lumalakas ang boses ng isip. Kapag nasanay ang utak na mag-isip sa kama, gagawin niya ito gabi-gabi. Kahit pagod ang katawan, gising ang isip. Nakapikit ka pero hindi ka talaga nagpapahinga. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong madaling makatulog sa sofa o upuan, pero pagdating sa kama, biglang nawawala ang antok. Nasasanay ang utak na ang kama ay lugar ng pag-iisip, hindi pahinga. Ang simpleng solusyon ay bigyan ng signal ang isip bago humiga. Bago matulog, magdasal, magpasalamat sa araw na lumipas, o sabihin sa sarili na bukas na lang ang problema. Hindi nawawala ang problema kapag iniisip ito sa kama, pero nawawala ang lakas mo kapag hindi ka natulog ng maayos. Kapag sinanay mo ang isip na ang kama ay para sa pahinga, unti-unti itong susunod. Hindi agad, pero mararamdaman mo ang kaibahan sa paggising mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang maling ginagawa bago matulog na akala ng marami ay pamparelax, pero tahimik palang nagpapahirap sa puso at katawan. Kung may napansin ka sa sarili mo habang nakikinig, pwede mong i-comment ang pahinga ng tama sa baba para alam kung kasama ka hanggang dito. May mga gabi na pakiramdam mo ay kalmado ka na, pero bigla kang kinakabahan o parang mabigat ang dibdib habang nakahiga. Hindi mo alam kung bakit, dahil wala ka namang iniisip na seryosong problema. Ang hindi alam ng marami, may isang karaniwang ginagawa bago matulog na tahimik na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapahirap sa katawan na pumasok sa tunay na pahinga.
Ito ang ikatlong maling ginagawa bago matulog at madalas itong itinatago sa salitang pamparelax. Ang ikatlong mali ay ang paggamit ng cellphone o panonood ng screen bago humiga at bago pumikit ang mata. Maraming tao ang sanay mag-scroll, manood ng videos o magbasa sa cellphone bilang pampatulog. Pakiramdam nila ay nakakatulong ito para antukin. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari sa loob ng katawan. Ang ilaw mula sa screen ay nagbibigay ng maling signal sa utak na parang umaga pa rin. Pinipigilan nito ang natural na paggawa ng hormone na responsable sa antok at malalim na tulog. Kahit patayin mo ang ilaw sa kwarto, kung nakatingin ka pa rin sa screen, iniisip ng utak mo na kailangan pa nitong maging alert. Kaya kapag humiga ka na, nahihirapan ang katawan na mag-shift mula gising papunta sa pahinga. Minsan makakatulog ka nga pero mababaw lang. Mas mapanganib pa, ang mga napapanood o nababasa bago matulog ay madalas emosyonal. Balita, problema ng ibang tao, drama, o kahit mabilis na videos. Kahit hindi mo namamalayan, naaapektuhan nito ang puso at isip. Tumataas ang alertness ng katawan sa oras na dapat bumababa ito. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nagigising sa gabi na may kaba o mabilis ang tibok ng puso. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil hindi talaga nakapahinga ang nervous system. Ang mas maayos na gawin ay magbigay ng hangganan sa screen. 1 oras bago matulog, dahan-dahan ang bawasan ang paggamit ng cellphone. Hindi kailangang biglaan. Kahit unti-unti. Pwede kang makinig sa tahimik na music, mag-stretching ng banayad, o maupo lang at huminga ng malalim. Kapag binigyan mo ng pahintulot ang utak na bumagal bago matulog, mas madali itong papasok sa malalim na pahinga. At mapapansin mo na mas maayos ang pakiramdam ng puso at katawan paggising. Ngayon, punta tayo sa ika-4 na maling ginagawa bago matulog. Ito ang madalas hindi pinapansin dahil akala ng marami ay maliit na bagay lang. Ang ika-4 na mali ay ang pagkain ng mabigat o maling uri ng pagkain bago matulog. May mga taong kumakain ng marami sa gabi dahil doon lang sila nagkakaroon ng oras. May ilan naman na kumakain ng matatamis o mamantika dahil ito raw ang nakakapag-relax. Kapag kumain ka ng mabigat bago matulog, pinipilit mong magtrabaho ang tiyan sa oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Habang natutulog ka, abala ang digestive system. Kaya imbes na ginagamit ng katawan ang enerhiya sa pag-ayos at paghilom, ginagamit ito sa pagtunaw ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagigising na parang bloated, mabigat ang pakiramdam, o masakit ang ulo. Hindi dahil sa edad, kundi dahil hindi nakapagpahinga ang katawan ng buo. Mas masama pa, ang matatamis na pagkain bago matulog ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Kahit bumaba ito mamaya, naapektuhan na ang kalidad ng tulog. Kaya maraming tao ang nagigising sa madaling araw na parang alert kahit walang dahilan. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain sa gabi. Ang ibig sabihin ay piliin ang oras at uri ng pagkain. Mas maaga at mas magaan. Kung kakain man bago matulog, maliit na portion lang at hindi matamis o mamantika. Kapag binigyan mo ng pahinga ang tiyan sa gabi, mas may lakas ang katawan na mag-ayos ng sarili habang ikaw ay natutulog. Mas magaan ang pakiramdam paggising at mas malinaw ang isip. Kung mapapansin mo, ang 4 na maling ginagawa bago matulog ay hindi naman malalaki o komplikado. Pero kapag pinagsama sa mga gabi-gabi, unti-unti nilang sinisira ang kalidad ng pahinga at kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano pagsasamahin ang mga simpleng pagbabagong ito sa isang madaling sundin na routine bago matulog. Isang routine na hindi nakakapagod, hindi mahal, at kayang gawin araw-araw. Kung may isa sa mga nabanggit na ito ang ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, pwede mong i-comment ang baguhin sa gabi sa baba. Gusto kong malaman kung alin ang pinakatumama sa iyo. May napapansin ang maraming tao kapag sinimulan nilang baguhin ang ginagawa nila bago matulog. Hindi agad dramatic, walang biglaang milagro, pero may isang tahimik na pagbabago na unti-unting nararamdaman. Mas madali nang pumikit ang mata, mas konti ang paggising sa gabi,
At paggising sa umaga, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ng katawan. Ito ang madalas hindi napapansin. Ang katawan ay hindi nangangailangan ng perpektong routine. Ang kailangan nito ay consistency at tamang signal bago matulog. Kapag binigyan mo ito ng tamang hudyat gabi-gabi, kusa itong aayos. Balikan natin sandali ang mga napag-usapan, hindi para ulitin, kundi para makita ang mas malaking larawan. Ang sobrang pag-inom bago matulog ay nagpupuyat sa pantog. Yung pagdadala ng problema sa kama ay nagpupuyat sa isip. Ang paggamit ng screen ay nagpupuyat sa utak at puso. At ang mabigat na pagkain sa gabi ay nagpupuyat sa tiyan. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, walang bahagi ng katawan ang tunay na nagpapahinga. Ang mahalagang tanong ngayon ay ito: ano ang pwede mong gawin simula ngayong gabi na hindi ka mapapagod at hindi ka mahihirapan sundin? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad. Sa katunayan, mas epektibo ang maliit pero tuloy-tuloy. Halimbawa, kung sanay kang mag-cellphone hanggang pumikit ang mata, subukan mong ihinto ito ng mas maaga kahit 10 minuto lang sa umpisa. Kung sanay kang uminom ng maraming tubig bago matulog, bawasan mo lang, hindi kailangang tanggalin agad. Ang katawan ay parang bata. Kapag binigla mo, lalaban. Kapag dahan-dahan, susunod. Isa sa pinakamalaking tulong sa maayos na tulog ay ang pagkakaroon ng parehong oras ng paghiga. Hindi kailangang eksakto sa minuto. Pero kung gabi-gabi ay halos pareho ang oras, nasasanay ang katawan. Alam na nito kung kailan babagal ang tibok ng puso at kung kailan maglalabas ng antok. May mga taong nagsasabi na wala silang antok sa gabi. Pero kadalasan, hindi ito totoo. Ang antok ay nariyan. Natatabunan lang ng ilaw, tunog at isip. Kapag inalis mo ang mga sagabal, lalabas ito. Isa pang madalas baliwalain ay ang huling 10 minuto bago humiga. Ito ang pinakasensitibong oras ng utak. Kung ito ay puno ng ingay, balita o problema, dadalhin iyon ng isip hanggang sa panaginip. Pero kung ito ay tahimik, mabagal at simple, mas malalim ang pahinga. Hindi kailangan ng mamahaling gamit o gamot para dito. Minsan sapat na ang pag-upo sa gilid ng kama, paghinga ng mabagal, at pagpapaalala sa sarili na tapos na ang araw. Bukas na lang ang lahat ng kailangang ayusin. May ilan ding napapansin na kapag inayos ang tulog, mas gumagaan ang pakiramdam sa buong araw. Mas malinaw ang isip. Mas konti ang pagkain ng hindi kailangan. Mas kontrolado ang emosyon. Ito ay dahil ang tulog ang pundasyon ng lahat ng ito. Kapag kulang ang pahinga, mahina ang katawan kahit anong kain o exercise pa ang gawin. Kapag maayos ang pahinga, mas gumagana ang lahat ng ginagawa mo para sa kalusugan. Kung iisipin mo, ang 4 na maling ginagawa bago matulog ay hindi talaga masama sa isang gabi lang. Pero kapag ginawa ito gabi-gabi sa loob ng maraming taon, doon nagkakaroon ng epekto. Kaya huwag mo ring sisihin ang sarili mo kung ngayon mo lang ito nalaman. Ang mahalaga ay may magagawa ka pa. Ang layunin ay hindi perpekto ang tulog. Ang layunin ay mas maayos kaysa kahapon. Kapag mas maayos ang tulog mo ngayong gabi kaysa kagabi, panalo na yon. Sa puntong ito, gusto kong itanong sa iyo, alin sa mga nabanggit ang pinakatumama sa iyo? Ang pag-inom sa gabi, ang pag-iisip sa kama, ang paggamit ng screen, o ang pagkain bago matulog? Kapag pinili mo ang isa, doon ka magsisimula. Sa susunod at huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano gawing simple at pangmatagalan ang bagong rutina na ito. Isang routine na hindi ka mapapagod sundin at hindi mo kailangan ipaalala sa sarili mo gabi-gabi. Isang routine na kusa ng susundin ng katawan. Kung umabot ka hanggang dito at may napulot kang aral, pwede mong i-comment ang simulan ngayong gabi sa baba. Nakakatulong iyon para mas maraming makakita at para malaman kung kasama ka hanggang dulo. May isang bagay na napapansin ng mga taong nagiging consistent sa maayos na pagtulog. Hindi lang tulog ang nagbabago, pati ugali, emosyon at pakiramdam sa buong araw ay unti-unting nag-iiba. Mas mahaba ang pasensya, mas malinaw ang isip, mas kontrolado ang gana.
Ito ang patunay na ang tulog ay hindi hiwalay sa kalusugan. Ito ang pundasyon nito. Ang problema lang, maraming tao ang sumusubok mag-ayos ng tulog pero sumusuko agad. Hindi dahil mahirap, kundi dahil masyado nilang pinipilit ang sarili. Gusto nila agad ng perfect routine. Kapag hindi nasunod isang gabi, iniisip nilang wala ng silbi. Ang totoo, ang katawan ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap nito ay predictable. Kapag alam ng katawan mo kung ano ang susunod, kusa itong kumakalma. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng simpleng signal bago matulog. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan komplikado. Kahit 5 minuto lang na pare-pareho gabi-gabi, sapat na yon. Sapat. Halimbawa, paghuhugas ng mukha ng mabagal, pagpatay ng ilaw sa parehong oras, o pag-upo saglit sa kama at paghinga ng malalim. Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging mensahe ito sa utak. Parang sinasabi mo na tapos na ang araw at oras na para magpahinga. Sa umpisa, baka wala kang maramdaman. Pero pagkatapos ng ilang gabi, mapapansin mong mas mabilis nang bumabagal ang isip kapag humihiga ka. Mahalaga ring intindihin na may mga gabing hindi talaga perpekto ang tulog. May mga araw na mas marami ang iniisip. May mga gabing may ingay, may sakit ang katawan o may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ibig sabihin nito ay bumalik ka sa umpisa. Ibig sabihin lang nito ay tao ka. Kapag may gabing hindi maganda ang tulog, huwag mong parusahan ang sarili mo kinabukasan. Huwag mong isipin na nasira na ang lahat. Balikan mo lang ang routine sa susunod na gabi. Ang consistency ay hindi nasusukat sa isang gabi, kundi sa maraming gabi na sinubukan mo pa rin. Isa pang madalas makalimutan ay ang papel ng umaga sa tulog sa gabi. Kapag masyadong late kang gumigising o hindi ka nasisinagan ng araw, nalilito ang body clock. Kahit ayusin mo ang gabi, mahihirapan ang katawan kung magulo ang umaga. Ang simpleng paglabas sa araw sa umaga, kahit ilang minuto lang, ay nagbibigay ng malinaw na signal sa katawan kung kailan ito gigising at kung kailan ito aantukin. Kaya ang maayos na tulog ay hindi lang ginagawa sa gabi. Sinisimulan ito sa umaga. Maraming seniors ang nagulat kapag napansin nilang mas maayos ang tulog nila nang hindi sila umiinom ng kahit anong pampatulog. Hindi dahil masama ang gamot, kundi dahil minsan, ang kailangan lang talaga ay ibalik ang natural na ritmo ng katawan. Kapag binigyan mo ng tamang oras ang pahinga, pagkain, at paggising, kusa itong mag-aayos. Hindi biglaan pero sigurado. Sa puntong ito, mahalagang tanungin ang sarili. Ano ang pinakakaya mong baguhin simula ngayong linggo? Hindi lahat. Isa lang. Kapag may isang maliit na pagbabago kang naipatupad, doon ka magsisimula. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano panatilihin ang bagong routine na ito. Kahit may stress, bisita, o pagbabago sa schedule. Isang paraan para manatiling maayos ang tulog kahit hindi perpekto ang araw. Kung ramdam mo na oras na para seryosohin ang pahinga mo, pwede mong i-comment ang ayusin ng gabi sa baba. Gusto kong makita kung ilan ang handang unahin ang tulog ngayong linggo. May isang mahalagang katotohanan tungkol sa maayos na tulog na bihirang pag-usapan. Hindi ito nawawala kapag may stress. Hindi rin ito nasisira dahil lang may bisita, may biyahe, o may ilang gabing hindi nasunod ang routine. Ang maayos na tulog ay hindi isang fixed na sistema. Isa itong kasanayan na pwedeng balikan anumang oras. Maraming tao ang iniisip na kapag nasira ang routine, wala na. Pero ang katawan ay mas mapagpatawad kaysa iniisip natin. Kapag binigyan mo ito ulit ng tamang signal, babalik ito sa dating ayos. Hindi ka nagsisimula ulit sa zero. Bumabalik ka lang sa tamang direksyon. Kapag may stress sa araw, natural lang na mas mahirap matulog. Kapag may iniisip, mas maingay ang isip. Ang mahalaga ay hindi mo dagdagan ang stress sa sarili mo. Huwag mong pilitin ang tulog. Huwag mong bilangin ang oras. Huwag mong isipin na dapat ganito o ganyan ang mangyari. Ang pilit ay kalaban ng pahinga. Mas epektibo ang tahimik na pagpayag. Ang pagpayag na kung hindi agad dumating ang antok, ayos lang. Ang pagpayag na kahit nakapikit ka lang at nagpapahinga,
may pakinabang pa rin iyon. Kapag nawala ang pressure, mas madalas dumarating ang antok. May mga gabing hindi mo makokontrol ang paligid, maingay, mainit o may istorbo. Sa ganitong mga gabi, bumalik ka sa pinakasimple. Huminga ng mabagal. Ipaalala sa sarili na ligtas ka at tapos na ang araw. Ang katawan ay marunong makinig kapag simple at malinaw ang mensahe. Sa paglipas ng mga linggo, mapapansin mo na hindi mo na kailangang isipin ang routine. Kusa na itong nangyayari. Mas maaga nang bumibigat ang mata. Mas bihira ang paggising sa gabi. At kapag nagising ka man, mas madali kang bumabalik sa tulog. Ito ang senyales na ang katawan mo ay nagtitiwala ulit sa oras ng pahinga. Kapag may tiwala ang katawan, mas malalim ang tulog. Ang pinakamagandang balita ay ito. Hindi kailanman huli para ayusin ang tulog, kahit anong edad, kahit gaano katagal mong naranasan ang mababaw na pahinga. Ang katawan ay handang makipag-cooperate basta bibigyan mo ito ng tamang kondisyon. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Alamin kung alin ang nagpapahirap sa pahinga mo at dahan-dahan itong bawasan. Hindi para sa isang gabi lang, kundi para sa mas maraming umaga na magaan ang pakiramdam. Kung babalikan mo ang 4 na maling ginagawa bago matulog, mapapansin mo na hindi sila masama dahil sa intensyon. Masama sila dahil sa paulit-ulit. Kapag binago ang paulit-ulit, nagbabago rin ang resulta. Ang tunay na sukatan ng maayos na tulog ay hindi kung ilang oras ka natulog, kundi kung paano mo nararamdaman ang sarili mo paggising. Kung mas malinaw ang isip, mas kalmado ang dibdib, at mas may lakas ang katawan, nasa tamang direksyon ka. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala ito. Ang pahinga ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. Kapag inuna mo ang tulog, mas nagiging madali ang lahat ng ibang bagay sa kalusugan. Kung natapos mo ang buong serye at may isang bagay kang sisimulan o babaguhin simula ngayong gabi, pwede mong i-comment ang unahin ng pahinga sa baba. Gusto kong malaman kung ilan ang pipiliing alagaan ang tulog nila mula ngayon. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kapag gusto mo ng mas maraming ganitong usapan tungkol sa kalusugan at tahimik na paggaling ng katawan, manatili ka lang dito. May susunod pa tayong pag-uusapan